Sa Banateros, alam ko sinubaybayan niyo po sila. Tatawagin po natin isa sa mga Banateros, si Coach Oli! Duterte! 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 Stop! Practice lang po yan. Practice ha. Pagpasensyahan nyo na po dahil tuwing ako ay mag-i-speech, lagi kong sinasabi yung katotohanan, ako po ay mahiyain. Sanay lang ako humarap sa camera nang walang kasama. Ngayon, napakadami nyo po, so iiksian ko lang po ito, mga 5 minutes and 1 day. Kanina, sinigaw natin yung Duterte. Practice pa lang yon. Pwede ba natin isigaw? Kiboloy! Boloy! Kiboloy! 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 Kulang sa energy. Come on, stand up, stand up. Kiboloy! 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 Alam nyo, sa katotohanan, pag nakikita ko ang politika natin, nawawalan ako ng pag-asa. Ito na ang pinakamasamang gobyerno. Diretsahan na po, wala naman akong papakalanan. Ano ang ginawa nila? Nga. Ops, ganyan kayo ng ganyan ha. Eto, minsan nga gusto kong sabihin, kung sakaling makakausap ko si Pastor Kibuloy, gusto kong magpa-hair follicle test. At kung gagawin niya, sana sabay kami. Kailangan na natin ng maayos na gobyerno. Alam nyo, para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Kibuloy alam mo, real talk lang real talk. Sana magagalit, baka may mga kaibigan tayo dito. Yung totoo lang po. Wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Meron ba kayo naisip? Ayun, si Pastor lang. Lahat pare-parehas ang ginagawa. Lahat nangangako. Ilang taon na ako. Wala namang nangyari. Yung number ni Pastor Kibuloy, malapit ko nang abutin. Hindi pwede. Kasama namin galing Cavite. Wala pa rin nangyayari. Minsan napapaisip ko, magbabait yung mga patiran nyo sa Japan. Parang gusto ko doon. Joke lang, hindi ko po kayo iiwan. Wala pong iwanan dito. Kahit ipatawag po kami. Napakalaki ng magagawa ni Pastor Kibuloy, hindi lang sa taong bayan, pati sa mga politiko. Magkakaroon ng magandang halimbawa. Wala akong nakita bukod kay PRRD nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapang na ibahin. Hindi umasa
sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Wala akong nakikita. Sa totoo lang. Tingnan niyo ang nangyayari sa atin. Mukhang ayaw pang bumaba ng mga buhaya. Ang inaasikaso, impeachment. Ang inaasikaso, vloggers. Pag tiningnan mo naman yung buhay nila, yung kapatid, drug lord. Kaliwat kanan ang properties. Sinisilip yung 125 million, samantalang sila ang laki ng kurakot. Ang ganda kahapon ng interview namin kay Kong Alvarez. At doon sinabi niya, walang basbas na nangyayari, walang galaw, hanggat walang basbas yung buhaya. Kaya hindi tayo maayos-ayos eh. Magtulungan po tayo na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor Ki. Maraming salamat nga pala kay Pastor Kibuloy dahil kaming Banateros ay nagbigyan ng tsansa. Hindi ko po makakalimutan sa tanang ng buhay ko na tayo ay sinugod ng 5,000 demonyo sa Davao. At kasama ko po yung mga workers doon. Eto, hindi ko makalimutan na sabay-sabay kami kumakanta ng praise. Sabay-sabay kami kumakanta ng goodness of God. Hindi ko makakalimutan yun, and hopefully, sa susunod nakakantahin natin yon, kasama na natin si Pastor Kibuloy. Uli parinig, Kibuloy! Kibuloy! Kibuloy ka! Tayo! Kibuloy! 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 Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat.